buwan naman ng Nobyembre. At alam natin, sa buwan ng Nobyembre, ating ipinagdiwang ang National Children's Month. Dito pinag-uusapan natin ang iba't ibang aktibidades patungkol sa selebrasyon ng buwan ng mga bata. Siyempre, sa buwan ng mga bata, lahat ay kasali. Kasama na ang mga batang may kapansanan. Kasi sila, tulad ng ibang bata, ay meron ding karapatan. Karapatan na maging kabahagi sa lahat ng mga gawain sa ating lipunan, siyempre, kasama na ang pagdiwang ng pambansang buwan ng mga bata. Sa hapong ito, maswerte tayo kasi may kasama tayo na galing mismo sa Council for the Welfare of Children. Siya ay ipakilala ng ating co-host na si Dr. Gina Manalaysay. Doc Gina? Yes, magandang hapon po sa ating lahat. Masaya po tayo sa pagdidiwang ng National Children's Month at makakasama po natin ngayong hapon ay si Mr. Elino Bardillon. Siya po ay ang Planning Officer 5, Division Chief, Localization and Institutionalization Division, and he is also the head of Public Affairs and Info Unit of Council for the Welfare of Children. Naku, 3 dekada na po siya sa work experience in the provision of technical assistance on policy, capacity building, coaching, and mentoring, advocacy and promotion of children's rights. Graduated with bachelor's degree in sociology at UP Los Baños. Graduated with master's in development management or MDM as the CWC scholar at the Development Academy of the Philippines or DAP. MMC 25 in 2021. 2 years ago lang pala, Karanil. At siya rin po, Congratulations, Sir Ilino. Oo. At siya rin po ang member ng Fraternal Order of the Eagles. Mga ka-inclinasyon, let's welcome po Mr. Elino Sir Bardillon. Good afternoon, sir. Yeah, welcome, Sir Ilino. Maraming salamat sa pagpaunlak ninyo na ikaw ay magiging panauhin namin. Thank you po. Yeah, magiging panauhin namin sa hapon ito sa ating pagdiriwang ng National Children's Month. Sir Ilino, gusto namin malaman, paano ka nakapasok dyan sa CWC? Kahit matagal na tayo magkakilala dyan, hindi ko nalaman, hindi ko alam. Ano ba yung kasaysayan? Bakit ka nakapasok dyan sa CWC? Yeah. Una sa lahat, isang makabatang hapon po sa ating mga taga-subaybay ng ating programa ngayong hapon ng Inclinasyon. Siyempre kay Doc Jean sa ating host at saka kay Sarah Neil. Of course, 30 years na po ako actually isa talaga sa CWC. Siguro pa masasabi ko, Sir Ranel, matagal na tayo magkakilala. Pero yung trabaho sa CWC kasi is really a passion and a commitment no? Parang katulad ng social worker din tayo. Although hindi po ako graduate ng social work, but doing advocacy for children and working with children ay talaga namang it's ako sa CWC and I rose from the rank from an admin hanggang naging technical officers at ngayon ay isa sa division chief advocacy for children. Kasama na yung ating mga children may yung
ating mga children with disabilities na sinasabi natin. Sama po yan. Okay. Alam nyo, no, mga kaintunasyon, isa talaga ako sa gustong ipaalam, no, sa sambayanan ang tungkol sa Council for the Welfare of Children. No? Kaya gusto kong parating na ini-invite, no, ang mga taga Council for the Welfare of Children para mas malaman, no, ano bang ginagawa, no, ng Council for the Welfare of Children. Kasi usually yung ating nakikilala lang, yung ating natatandaan lang, no, ay ang tungkol sa National Council on Disability Affairs. Kaya ako, sinasabi ko parati, so dapat alamin din natin, ano ba itong Council for the Welfare of Children, no? Ikaw, Doc Gina, no? Narinig mo ba to, ang Council for the Welfare of Children, sa mahaba mo nang nagiging advocate ka ng persons and children with disabilities? Sa mga aktibidades natin, hindi masyado. Pero naririnig ko na siya noon pa. So if ever parang ito yung first time mo, no, na ma-interview, no, na makilala din, no, yung ating yung ating representante, no, ng Council for the Welfare of Children. So maganda din, no, na naging co-host si Doc Gina, no, para malaman niya, no, ano ba itong Council for the Welfare of Children. Sige, Sir Lino, no, pakipaliwanag nga, no, sa ating tagapakinig, no, sa ating mga taga-subaybay, ano ba itong Council for the Welfare of Children, no? Ano ba ang iyong mga vision, mission, no? Ano ba yung mandato, no, ng CWC? Sige, JM, no? JM, Sir, no? Ang Council for the Welfare of Children. Sige, naglalag ata, no, si Sir Elino. Sige. JM? Medyo naglalag lang ako, ha. Sandali lang, ha. Sige. So habang inaantay natin, no, JM, no, si Sir Elino, no, pwede siguro i-try natin i-play yung video ng ng CWC, JM. Yun na ba yung JM? Yung kanilang video? Okay. Maganda talaga na, ayan, sige, game. Okay. Okay. Sige. National Children's Month, DSWD. Healthy, nourished, sheltered, ensuring the right to life for all. Buwan ng mga bata, 2023, Children's Month, #. Sige. Titingnan nga natin, Doc Gina, no? Ano ba yung mga major activities, no, na sa ating pagdiriwang, no, ng National Children's Month? Doc Gina, pakisabi sa ating mga tagapakinig, no, ating taga-subaybay, ano ba yung mga activities ngayon na pwedeng sumali sila, no, sa buwan ng Nobyembre? Yeah. Meron po sila ng November 6, katatapos lang. And then, November 15, may Play Advocacy Week din sila, or tayo. Kasi syempre, di ba, sa ating pamilya ay meron tayong mga kabataang miyembro. Sa 20th din po ay 6th Conference on Parenting in Digital Age. Maganda to, ha? Pwede tayo dito siguro sumali talaga, no? 6th Conference on Parenting in the Digital Age, no? Yeah, lalo na ako, meron pa online. Siguro, i-advertise dito natin sa inklusyon, no? Para makasali ang karamihan ng mga magulang. Yeah, mismo.
So sa 20th yan, ano? So ilagay nga natin sa ating calendar. And then sa 20th, the 31st National Council month, ano ito, culminating ceremony na. So So sa magsimula siya ng 28, 8:30. ito yung 31st National Children's Month culminating ceremony. No, Yes, 8:30 a.m. to 2:30 p.m. Ay, sa sa Taguig Taguig. naman, no, si Mayor Lani Cayetano pala, no? Yung kanilang host nito, no? Kasi nung November 6, yung sa kick-off nila sa Valenzuela, no? I Right. think si merong mayor, no? Gatchalian naman. Okay. So ito, Doc Gina, pakibasa nga, no? Kung ano ito, yung kung saan, no? Yung mga activities nila. Yeah, nagkaroon din sila noong October 24 ng Talakayang Makabata. Nakakatuwa naman, ano? Ngayon ko lang narinig yung Makabata. So ito po ay nung sa Aristocrat, and then meron pong 60 participants with media practitioners. And then ngayon naman pong November 6, katatapos lang din po, ay nagkaroon ng pista ng mga bata na 2023 National Children's Month kick-off celebration naman siya sa amphitheater ng Valenzuela City. So, alam mo, Karanil, magandang naisasama natin ang Council for the Welfare of Children para yung inklusibong development ay magawa natin sa ating bansa. Di po ba? Oo, syempre. Okay, sige. Nandito na ulit, no, si Sir Elino. Sir Elino, no, gusto malaman, no, ng ating tagapakinig, ano ba itong Council for the Welfare of Children? Ano ba ang inyong vision, mission? Ano yung mandate, no, ng inyong ahensya? Sir Lin. Yeah po. Ang Council for the Welfare of Children po ay kagaya ng National Council for Disability Affairs, ano? Gumagawa kami ng panusiya, nagsusulong kami at nang-monitor ng mga implementasyon ng mga batas patungkol sa generally sa survival, development, protection, and participation of children. So cut across po siya. Pero kasama po doon yung aspeto ng ating mga bata na with disability na tinatawag. So yung vision natin, lahat ng bata kasama yung ating mga CWDs ay yung kanilang karapatan ay dapat makakamit nila. Isa vision namin yon ng CWC. At ang tawag po namin doon ay Child Friendly Philippines, a caring and protective Okay. society for, by, and with children. Ibig sabihin po, kasama natin yung mga bata, yung child participation in any circumstances, kahit may apektado po sila ng disability, dapat nakakamtan pa rin nila yung karapatan nila, no, regardless of the setting. Even yung other aspect ng karapatan ng mga bata, inclusive talaga, no, dapat lahat sila ay Yes. nakakapag-participate. So yun yung isang vision ng CWC, at ginagawa po namin ito, yung mission namin, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, pakikipag-partnership sa iba't ibang ahensya, hindi lang national government, private organization, civil society, of course, NGOs, kasama yung NORPIL dyan, bilang partner ng CWC, and especially po sa Ranil and Ma'am Jean, yung local government units. Yes. Kasi alam Okay. natin na yung lokal na pamahalaan, yung mga LGU, probinsya, city, municipalities, sila po ang nagpo-provide ng services sa mga bata kung saan nandun sila sa community, sa mga barangay. So ang vision natin, sana yung child-friendly governance na tinatawag ay maging child-friendly talaga yung mga LGUs, yung probinsya, city, municipal, lalo yung barangay, yung mga BCPC na tinatawag natin. Na yung karapatan ng lahat ng bata, including our CWDs, ay ma pantay-pantay na makamtan nila, regardless of the circumstances, dapat na 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 yung karapatan nila ay nakakamit ng bawat bata, lalo sa community. So yun po yung Yeah. Yeah. vision So ng kanina, no, CWC. mga ka-inclinasyon, no, sinabi kanina ni Sir Elino, no, may sinabi siya
na ito ay nakabase no sa UN Convention on the Rights of the Child, no? Sinabi kanina ni Sir Lino yung apat no na cluster of rights. Ang survival, development, protection, and participation, no? Sa CWC, Sir Elino, paano nyo ito tinataguyod, no? Pinapatupad, no? Ano inyong mga programa at serbisyo, no? Para magiging reality, no? Yung karapatan ng mga bata kasama ang mga batang may kapansanan. Sa CWC po, una, doon sa mga polisiya po, o pagpaplano, meron po kaming ginagawang National Plan of Action for Children. Yeah. 6-year strategic plan po yan at yung sektor ng ating mga bata na kasama natin ng NCWDP dyan, of course, ang ating mga NGO partner na concerned na nagpo-provide ng at nagko-coordinate ng ating mga sektor nating mga bata, ay kasama po natin dito sa pagtahi nitong planong ito. Mahalaga po yung plano, yung National Plan of Action for Children. Doon po sa National Plan of Action for Children, binigyan po ng emphasis yung ating mga bata na CWDs. Ibig sabihin po, kasi yung plano, yung NPAC na tinatawag, meron din kaming kinakrap sa regional level na RPAC. Kung saan, yung mga probinsya, city, municipal, and even the barangay ay gagawa din ng mga plano. Kung saan yung mga programa, serbisyo, even yung mga mekanismo ay dapat may in place sa kanila para yung mga programa at serbisyo or even the mechanism for our children ay maging exclusive talaga yung participation ng ating mga bata. So mahalaga po yun, yung plano na magbibigay, magbabalangkas at magiging guide ng ating mga local government units. And emphasize ko po yung local government units kasi talaga namang ang programa at serbisyo ay pinoprovide ng ating mga LGUs for that. Yeah. Mga ka-inklinasyon, no? Actually, ang inyong lingkod po ay kasama parati no? Sa pagpapanday no ng iba't ibang plano, no? Sinabi ni Sir Elino, yung National Plan of Action for Children. Actually, ako ang kinatawan din no, ng NGO at actually no matagal na ako nakipag-engage sa CWC no at ang Northfield ang chairperson no ng subcommittee on children with disabilities. Actually, ako din yung tumatayo no na na alternate chairperson no. At natutunan ko sa CWC no ang paggawa no ng tinatawag namin na mga strategic plan ng iba't ibang subcommittee. Kaya nakasama din namin dito ni Sir Elino ang National Council on Disability Affairs. Masaya tayo no dahil na-realize din ng NCDA no na dapat din pala sila gumawa ng strategic plan. So Sir Elino, no sinabi sa akin yan no ni attorney no na next year daw ay magkakaroon na rin sila ng strategic plan no ang kanilang mga subcommittee sa NCDA kasi natutunan nila no sa CWC. So yung mga experiences natin sa CWC dinadala din at gusto din gawin no ng NCDA no kasi yung NCDA naman para sa lahat ng mga taong may kapansanan. Siyempre kasama din doon no ang children with disability. So siguro Sir Elino pupunta tayo ngayon no sa ating 31st National Children's Month, no? Sir Lynn, paano natin napili no ang ating theme no for this year? Sa yung National Children's Month po, meron po tayong batas ano, yung Republic Act 10661. Kung saan ito tinatawag National 10661. 10661, Okay. At tinatawag po itong National Children's Month Law. Pinasa po ito noong 2015. Dati kasi proclamation yan, naging batas noong 2015. Dati po October tayo nagsa-celebrate. So inilipat ng November primarily because we're commemorating yung ratification ng Pilipinas sa Convention on the Rights of the Child na nabanggit po natin na yun yung basihan ng karapatan ng ating mga bata
sa survival, development, protection, and participation. So base po dito, meron tayong National Children's Month Law. Ngayon po actually 31st celebration ngayong 2023. At yung theme po is about health and nutrition. Okay, specifically healthy, nourished, sheltered, ensuring the life to all for all. Ibig pong sabihin yung pagsisigurado ng health and nutrition ng ating mga bata ay dapat nasisigurado natin. Okay? Yung proseso po ng pagpili nito, mahaba po, ano? Actually, napaka-child participative po nung proseso nung paggawa ng team. Ito po nung last year nung December, nag-conduct po kami ng online ng poll tungkol dun sa magiging team. Tapos nung January, nag-conduct po kami ng children brainstorming session kung saan na yung aming 17 regional child representative at sa NCR meron pong mga national NGOs. May kasama po tayong participant from the sector ng CWDs. Ay hindi ko po alam kung galing sa Norpil yun o sa yun, Sir Elino. Yeah, Nag-recommend ako so doon. yan. No? So, I think si Andre opo. Mariano, no, ang representative no, ng sektor ng mga batang may kapansanan. So, yeah. So, we did that and then they identify yung team. At ang na-identify nga po ng mga bata is about health and nutrition. And specifically, in-identify nga po nila yung team, yung healthy, nourished, sheltered, ensuring the right to life for all children. Yung mga bata po mismo nag-craft nun, in-approve, i-present po sa technical management group at in-approve ng council board. Kaya po, yan po yung inilalatag natin na team at kung saan ang national government agency, ang regional agencies at ang LGU. Mga LGU po, marami pong celebration na ginagawa ngayon. As we discussed this afternoon, may marami pong ongoing activities. Siguro maganda din no Sir Lane no next time siguro no kung may panahon pa tayo na ma-invite ulit kayo, sana may representante din no galing sa mga LGU no kasi nakita ko ikaw na rin pala ngayon ng head ng localization yung pagbaba ng programa at serbisyo. So importante kasi na malaman no ng ating mga taga-probinsya, taga-munisipyo, taga-barangay no kung ano ba talaga no yung mga specific na activities no to promote no the theme of this year. Yeah, Karanil, yun nga yung gusto ko kaninang sabihin. Ano ba yung mga example ng ating mga nasa planong aktibidades na ginagawa? Pare-parehas po ba yan sa bawat localities o depende na yan sa kanilang discretion? Sorry, Ma'am Jean, Doc Jean, ano po yan meron po tayong set of suggested activities like yung mga forums na ginagawa on mental health, tapos yung mga may mga Nutri-Eskwela, may mga caravan, may mga supplemental feeding pa rin actually na mga ginagawa sila. Yan po, marami po nagbabari yung mga activities. Pero sa national level po, 'yon. Ang ginawa natin, I think napasadahan niyo po kanina, nagkandak po tayo ng pista ng mga bata. Yun na po ay partnership with Valenzuela City. Kung saan nag-showcase sila yung mga bata nila nagparada tapos sila ng mga gulay, etc. Ibig sabihin nagpapakita ito na dapat yung nagsisimbolo ito na yung mga bata mismo na-appreciate nila at nalalaman nila na dapat ang ipinapromote pala natin o yung lifestyle natin should be healthy and nutritious, di ba? Of course, malaking challenge yan for all of us kasi syempre, nandiyan yung mga junk foods. Mga junk foods, kaya nga po. So, malaking challenge yun. But I think the activity is very helpful to inculcate dun sa mga bata. Since ka-engage po natin mga bata sa LGU, at na-beam po ito, naka-live po yun sa Facebook, naka-live po may mga nag-cover na media. So, nakapag-create po tayo ng malaking awareness. Even po yung engagement namin sa live streaming, malaki po yun. Marami nagko-comment for that wonderful activity. Sir Lino, si Doc Gina kasi taga Las Piñas City to. Very active siya sa barangay. Kaya nga siguro tinatanong niya, no, may activity ba doon sa sa Las Piñas City para if ever ma-recommend niya rin na mag-attend din ang kanyang mga miyembro ng mga magulang at mga batang may kapansanan.
Doc G, siguro po meron, ano? So we'll just have to coordinate with the, kasi yung CSWDO ang nagli-lead ng activity ng ano ng pag mga ganyang konteksto ng sa LCPC, mga Children's Month, yung CSWDO po yung nagli-lead. Yun po kasi ay i-coordinate sa amin nung Valenzuela City. But I think other LGs in Metro Manila and in other regions for that matter, meron pong mga nakakasang mga active. Kasi meron pong DILG circular on Children's Month. Yung Okay. 2023-152 na na-issue po nung, I think, early in October na-issue po yon na ibaba sa mga LGUs, encouraging and joining every LGUs from provincial, city, municipality, and even the barangay to conduct activities for the National Children's Month Mm. this October. So meron po I think ang Las Piñas for that matter. Yeah. LCPC. Siguro Sir Lino, no, bago tayo tumuloy, no, pasalamatan natin, no, at i-recognize, no, si Yusek Jello Tapalis, no, ang pinakamasipag, no, at very humble, no, na executive director, no, ng Council for the Welfare of Children, no. Si Yusek Jello, no, pag nag-email ako sa kanya, siya mismo yung sumasagot sa email, no, at nung may activity dito sa Northfield, siya mismo, no, yung pumunta, no, ang nag-attend, no, ng activity natin dito sa Northfield. So saludo kami sa iyo, no, Yusik Jello, no, at makabatang hapon, no, sa iyo, no, at sa mga empleyado, no, ng Council for the Welfare of Children. Papaabot ko Sir, po sa Rani, kay DJ. Actually, siya nga dapat yung mag-a-appear ngayon. Kaya lang mayroong Senate activity po ngayon nag-ano po kami ng budget. But anyway, so ito okay. po yung Okay ating lang sa po, Sir Children's Month po Lino, ngayon. no. Kami, no, kahit na during the meeting, no, of the Subcommittee on Children with Disabilities, no, napag-usapan namin ito, no, ang inyong bagong proyekto, no, patungkol sa Makabatang Helpline, no. Pakipaliwanag na to, Sir Lino, no, sa ating tagapakinig, ano ba itong Makabatang Helpline at gaano siya kahalaga, no, sa pagtugon, no, sa mga pangailangan ng mga bata. Ang Makabata Helpline, actually po siya, Sir Rani, Doc Jean. Yung Makabata, ang ibig sabihin po natin ay mahalin, kalingain ating mga bata. Kaya Makabata po Mahalin, siya. kaila, Mahalin, mahalin, kalingain ating mga kalingain bata. ating mga bata. Okay. Apo, yan yung ibig sabihin ng Makabata. Tapos yung helpline 1383 po actually. Makabata helpline Helpline 1383. 1383. Apo. Mahalaga po yung 1383 kasi po yun yung means natin ng pagtawag, although meron pong Globe at smart number, and then also may Facebook, at saka merong Viber account kami, no, doon sa Makabata Helpline 1383. Sa Makabata Helpline 1383, nilaunch po namin to last year, no, because of the pandemic. Kasi marami pong issue sa mental health, tapos maraming issue sa violation ng violence against children. In fact, ang taas po nung cases po ng mental health natin, kasi kino-coordinate po namin doon sa National Center for Mental Health. Yun naman, karamihan ng adult, ang na-adult. Pero may mga bata rin po na yung anxiety, depression, ang dami po ng cases. Kaya yun po yung naging proyekto, flagship program ng CWC, tinaguyod niya po, in-establish po namin yung Makabata Helpline 1383, kung saan ang objective po nito ay matugunan natin lahat ng concern ng mga bata. Gusto natin na itong Makabata 1383, yan na yung government, actually yan po yung government, although we're working with an executive order, para ma-recognize siya, na sila lang yung magiging helpline for children. Helpline po, na kung saan lahat ng concern ng mga bata, including yung ating halimbawa, may mga kaso tayo ng mga CWDs na hindi nabibigyan ng kaukulang serbisyo. Pwede nating itawag doon sa 1383, sa Makabata Helpline 1383. Pwedeng i-text, pwedeng meron doon sa Facebook, mag-message po. May sasagot sa website po ng CWC, i-click nyo lang. Nandun po yung Makabata Helpline 1383 at agad-agad po merong sasagot o may tutugon kung doon sa mga concern ng ating mga bata. Simpleng kasi po doon sa nung ini-launch namin siya,
marami po na kaming, of course, maraming prank calls, pero yung mga legitimate calls, we have received more than 300 calls na validated po na tinatawag, ranging from adoption, nagtatanong po, tapos yung mga support, may mga abuse, incest cases, at yan, yung mga malnourished, inire-report din po. Hindi pa lang kami nakakatanggap ng bata, halimbawa, may hindi nabigyan ng ng serbisyo, na halimbawa, children with na CWD na hindi pa kami Children with nakakatanggap disability. but pwede rin pong itawag doon sa Makabata Helpline 1383, Any Doc concern for that Gina, Teacher matter? Opo, Aisel, no, any yung mga concern? magulang diyan, no, i-try niyo Yeah, Yes, tawagin opo, mo yes. yung yeah, yung makabagang helpline, Doc Gina. opo. Yeah, Oo. tandaan po natin, Karanil, inilalahad natin or itinataguyod na maging inklusibo ang ating bansa sa lahat ng halos ng programa, aktibidades. So in short, ngayon ko lang din nalaman to na meron palang Makabata Helpline. Nananawagan tayo sa mga magulang ng mga batang may kapansanan na sana maging aktibo nga tayo, i-air natin kung ano ba talaga yung nagiging problema ng ating mga anak. Di po ba, Karanil? Sir Yeah, Elise? oo. So, maganda din, Doc Gina, na nandito ka para ikaw yung Yeah, magsabi dito sa Las Piñas. Malawak naman ng iyong network. yeah, Sabihin malawak mo yung na network. may So, makabatang helpline ang CWC. No? yes, hindi lang Karanil. 1383, mga Yeah, ka-inclinasyon ang number. yes, hindi lang Karanil, no worries. Hindi lang yan Las Piñas. Mm. Malawak ang Opo. network natin. Actually, Karanil and Ma'am Jean, nasa NCR po tayo ngayon eh. We're covering the 17 LGUs ng National Capital Region for the Oo. Makabata Helpline. Apo. And I think meron pong ugnayan sa Las Piñas, sa Okay. CSWDO for the implementation of the Makabata Helpline 1383. Makikipag-MOA, yon po. I think meron po nun for the year or early to 2024. May pakikipag-ugnayan po yung aming project management team along that line. So, kailan po ba Sir na Lee, ito? Introduce? Sorry, Karanil. Kailan po na-introduce tong Last year po, actually, may nag-soft launch po kami last year. Last year na November Children's Month. That Okay. time po kasi wala pa yung 1383 na number at saka yung Globe and Smart number. Okay. Ngayon, we just procured yung 138 kasi yung 1383 po, pinoprocure po yan eh sa DICT at saka ibinibigay ng telcos na tinatawag. Ina-assign po yon. Yung 1383, libre po yon. Dito tayo sa NCR, libre po yon. You can, kahit ngayon po, tawag po kayo sa 1383, meron pong sasagot dyan. Kung ano mang concern. Of course, marami po kasing tumatawag. May mga social worker po may 4 na social worker po na sasagot dyan, magbibigay ng advice or kung depende sa concern, kung simple, matutuganan po yan. Pero kung medyo komplikado, halimbawa, problema sa mental health, meron po tayong pagkikipag-unay sa National Center for Mental Health, sa DOH. Kung victims of abuse, meron po sa PNP, sa NBI, kung kailangan i-rescue, kung kailangan ng lawyer, meron din po tayong kapartner sa Legal Aid Society at saka sa Claudio T. Hankey Foundation. May mga lawyers po tayo dyan. And even sa Miriam College, meron pong mag-handle. So, wala po tayong problemahin sa expenses basta magtawag lang po or magsabi ng mga sudaranino kung ano mang concern ng ating mga bata. Sir Lino, na ano ba, na do-document ba to kung ano yung mga cases na tinatawag sa inyo? Yes po, Sir Ranil. Actually, may case profiling po yan na tinatawag. Doon sa case Very good. profiling, So may upon case call. profiling. Oo, Yeah maganda po, yon kasi may case meron po. profiling. Yeah po. Oh, Kasi po, okay, sige. sinisituit namin na po Sir Ranil. Pagtawag ng bata, kung halimbawa kailangan na, halimbawa, abuse yung bata, kaagad iniano po namin sa PNP, sa Okay, LGU, okay. sa DSWD, automatic po yan. And then, hinihingan po namin na report, minomonitor po namin yung kasi kailangan namin mag-feedback doon sa nag-report eh. Halimbawa, barangay captain yung nag-report, o kaya yung concerned citizen, kinukuha po namin yung number, tapos nag-update po kami sa kanila kung anong nangyari. Doon, Oh, anong update very doon sa good. case. Ang ganda Apo, pala Sir Lino ng ano ganun po yung ng sistema. Yeah, ng meron po. monitoring, no? Yung Apo, monitoring at yeah, profiling ninyo, opo. no? Um
ano din kasi, no, Doc Gina, Sir Lino, Yeah. member din kasi ako ng subcommittee on access to justice, no, ng Mm, NCDA. So ito, mga mm, pinag-usapan din namin ito, yeah. no, at saka member din namin yung WCPC, yung PAO, DOJ. So siguro maganda din, no, na sa next meeting ng subcommittee namin, we will invite, no, a Yeah. representative from CWC to explain, no, about this Makabata helpline at kung paano Yeah. ito, no, ma-maximize, no, ng lahat ng mga kabataan. So actually, Yeah. Doc Gina, yung Yeah. kaibigan mo from Pasig City, Mm. tinawagan ako, no, si kaibigan mong Ricky, no, Okay. dahil may nangyari daw, no, patungkol sa isang bata, no, doon sa Mm. kanilang barangay. Siguro Oh, baka sabihin ko kay Ricky, i-try niya, no, natawagan, no, yung ang ang 1383. Makabata helpline, Yeah. no, para masabi niya, no, kung ano yung case no nangyari, no, sa kanilang kabarangay, no, na batang may kapansanan. Kasama. So Right. maraming salamat, Sir Lino, no. Ito, no, ay suportahan ng intonasyon at saka siguro, Doc Gina, every now and then sasabihin natin yung patungkol Yes. ito, no, sa Mm. Yeah. Makabatang Helpline para Yes, yes. maulit-ulit, no, at saka ma-maximize, no, ang paggamit nitong helpline na to. Thank you, Sir Lino. Yeah. Yes, Sir Elino. Bali sana po, no? Matuloy nga yung EO para Opo, mas sana nga po. limutin. Opo. Meron po kami nakapropose na executive order para ma-institutionalize namin yung Makabata Helpline 1383. We know Right. for a fact na meron po tayo na private counterpart, yung Bantay Bata 163. Bantay. But I think Yeah. they're not active anymore because now this is government, ano? This is government. Yes, Mas yes, mabilis po oo. yung action natin at yung facility natin na ready at marami po tayong partners at ready po tayong tumugon sa lahat ng mga concerns ng mga bata na idudulog doon sa Makabata Helpline 1383. Yun po yung challenge. Tulungan nyo po kaming mag-advocate. So it's very good po Yes, we will do that. matulungan kami ng inyong programa na inklusyon na maipaalam natin yung tungkol sa Makabata Helpline 1383 na handang tumulong sa mga Sir nangangailangan Lino, bata. may advertisement ba kayo niyan o short video about Makabatang Helpline? Pwede niyo siguro ibigay din sa amin dito para every now and then, no, yung I-share. intonasyon, ipi-play namin no, yung video about Makabata Helpline. Kasi every week naman, no, yung episode na intonasyon. So, we will play, no, the video, no, about Makabata Helpline. Yes po. Meron po Sir Ranil. In fact, we can co-brand doon sa program na inklusyon. Iko-co-brand natin para at least Yes. naka-co-branding siya with CWC at yung sa programa na inklusyon. Kung ano man yung Yes, logo nyo nice. na andyan, i-revise lang namin ng konti. And we'll send you the short video lang po siya. 1 minute lang po actually. Okay, right. Oh, Yung okay. video na yun. Yeah. Yeah. Sir Lino, if we can suggest lang ha, ito naman, binovolunteer ko na yung ating sign language interpreter, no, si Teacher Aisel, no. Oh, Yung ating material, no, regarding sa Makabata Helpline, lagyan siya natin, Sir Lino, ng sign language Sign language interpretation or inset, captioning. no, para yung mga deaf, no, maintindihan yeah. din nila at mas masabi natin na genuine talaga yung gusto natin na magiging inclusive, no, yung ating Inclusive. mga videos. Nandito naman si Ay, Teacher ako po. Aisel eh. Libre naman Yeah, yan. sige po. Sige po. Thank you, Teacher Kinukulit Aizen. ko mo Thank you naman. po. Ayan, sige po. Contact Yes. po kami sa Okay, NCC. sige. So, Doc Gina, Karanil, meron kang meron kang activity, yung NGO activity din, Doc Gina? before yun, Karanil, kasi nasabi niya yung mga different programs, itatanong ko sana na mga naging kapartner nila. Sir Elino, sino-sino po ba yung mga naging kapartners natin sa mga programa, na mga private offices nga po, government offices? So, Doc Jen, dito sa Makabata Helpline, nagulat kami, ang dami palang partners, ano? Lalo sa private engagement, ano? Ngayon, meron na kaming mahigit na 30 na partnership. May Wow. government, of course, may mga private institution,
Major partner po natin dito Sir Ranil at Ma'am Doc Jean yung Smart PLDT, yung Wow! nabanggit Okay. ko, yung Legal Aid Society, yung Claudio T. Hanky, yung pagkailangan pong i-rescue, nandiyon po yung Mabuhay Shiners, no? Destiny Marami. Rescue. Marami po kaming group na kung kailangan i-rescue yung bata sa kaso ng pang-abuse, lalo. Meron po kaming natanggap, Sir Ranil, na incest cases. Oh, Maraming Mm. incest cases at saan? nire-rescue po siya doon sa LGU. Nagugulat sila. Merong team na pumupunta doon. Nire-rescue yung bata. At kaagad dinadala sa DSWD. Of course, kailangan na examination, etc. At yun po, talagang Sir Lino, no? May mga cases din kasi no na dapat i-rescue, may mga medical cases no. Doc yes. Gina, kilala mo naman yung ating kaibigan no na si Joseph de Guzman. No, siya yung Yes. honorary chair Sir Lino ng Mm, Psoriasis Society of the Philippines no. mm, Marami pala yung mga bata no na opo. merong karamdaman na psoriasis no. May mga Mm, pagkakataon na naghahanap din sila ng tulong kung mm, papaano i-rescue, no? Siguro kontakin din natin Doc Gina, Yeah. no? Si opo. Yeah, Si no, Joseph. si opo. Sir Para po Joseph, matulungan no? natin yung mga bata, actually. Para po matulungan Yes. natin. Okay din po yan Sige, sa sige. DOH kasi po kasama po namin sa Valenzuela na isang araw ang DOH si Yusek Berhere. Tapos Oo, yung si Yusuf ASEC Dayang Berhere, Hirang, yung apo, ng dating NNC. spokesperson ng Apo, sa DOH, Sir spokesperson. Lino. At 100% po yung support nila sa Makabata Helpline in any case na kailangan ng tulong ng mga bata. Just let them know daw po ang message ni Yusek Berhere at ni Asek Dayang Hirang ng NNC. Kung may batang malnourished, lalo na yung mga bata natin na papabayaan, halimbawa yung, of course, hindi na ayaw po nating sabihin, yung ating mga CWDs na napapabayaan, halimbawa, malnourished sila, pwede nating itawag lang po natin sa Makabata 1383 at para mabigyan po natin karampatang assistance o tulong Intervention. po na ma-address natin yung as much as we can do with the support of our structure and mechanism from the national, the private and our mga partners na tutulong po na matugunan yung concern. Karanil, i-add ko lang, nabanggit kasi ni Sir Elino yung Bantay Bata 163. Kapartner nyo rin ba sila? Or Yes, hindi? ma'am. Okay. Kapartner po namin sila, kasama po na doon sa mga MOU po na mahigit na 30, kasama po yung Bantay Bata. In fact, Okay. actually dapat po yung Bantay Bata yung gagamitin ng CWC, kaya lang po nagkaroon ng istorya yung ABS-CBN, di ba? So, ayun, kaya Mm. medyo 80%, 90% po kasi ng operation niya ay funded under the ABS-CBN. So medyo Mm. naglaylo po siya. Hindi na po sila nagre-rescue. But they're also accepting calls. Ang nangyayari po, tinatransfer sa CWC. Doon sa Mm. 1383 ng CWC. Kasi we have now the mechanism and the structure to do Understand. rescue, to mabilis po yung mag-facilitate kami ng mga cases kasi nasa government tayo. Yeah. Unlike Mm. yung dati sa kanila, private, nahihirapan sila. Well, because of the many, alam nyo naman po sa government, di ba? But we are in government, so madali po yun for us sa CWC. Kasi member agencies po natin lahat, halos yung national agencies. DSWD, di ba? DA, DILG, pag local DILG. government. So mas mabilis po sa Yeah. CWC actually. Based on our experience sa ngayon, mabilis po kami makakapag-aksyon do sa mga kaso ng ating mga bata. Any cases, any concern for that matter on children. Yan, maganda talagang balita to. Pero maiba lang po tayo ngayon ha. Sir Elino and Karanil, may munting pahabol lang po tayong paalala galing po sa ating suki na si Dr. Ronaldo Elipano. Pinag-uusapan kasi natin yung mga activities, right? So, Brain Health for All po yung title ng kanilang programa. Nagsimula po Wow. ito din nung, yes, Karanil, nung November 6 and 7. And now ongoing din po ang Dementia Lay Forum. And on Okay. November 10 po, yung kanilang PNA Lay Forum
makipag-ugnayan na lang po sila, ang mga interesado sa Medical City Hospital ng Neurology Department po sa karagdagang informasyon. Yan, back to you ulit, Karen. So maganda din pala ito, no? No, na siguro next time, no? Sana maisama na rin sila, di ba, Sir Lino, sa National Children's Month, no? Kasi Opo. maganda Opo. din, no, yung kanilang mga activities. Maraming salamat, no, Doc Gina. Yeah. Yeah. So yun, Karanil. Yeah. Meron pa bang ibang activities, Doc Gina? Yun lang yung naka-record sa akin. Pero may isa pa tayong katanungan sana kay Sir. Ano naman po yung mga challenges po na na-encounter ng ating CWC sa pagpapatupad ng ating mga programa para sa mga bata? Salamat din sa tanong, Doc Chin. Actually, for CWC, well, sasabihin ko na rin po yung recommendation din namin, ano, the challenges and the recommendation. Una po, in terms of the challenges, maliit lang pong ahensya din yung CWC, kagaya ng National Council for Disability Affairs. Konti lang din yung manpower niya, konti lang din yung resources. Pero nasa gobyerno tayo. We have the government machinery. Yeah, ang We have network. the mandate. Okay? So we can facilitate based on our experience. I think ang kailangan po natin ay mapalakas yung aming mandato sa ngayon. Kasi yung even po doon sa Makabata Helpline, may mga nagko-question din po doon sa mandate kasi we're doing direct program dahil doon sa Makabata Helpline, ano? Although ang context po namin doon ay programa yon for coordination, monitoring, base po doon sa mandato ng CWC sa Policy Coordination Monitoring Advocacy. Kaya lang po kung nagre-rescue na tayo, 'di ba? O implementation ng programa 'yon eh. So Right. ang recommendation po namin ng CWC, mapasa po yung Magna Carta. Meron po kami proposal na Magna Carta for Children kung saan palalakasin po yung CWC, magiging Philippine Commission on Children po yung CWC, yung Council for the Welfare of Children. Yeah. Magiging Philippine Commission on Children. Doon po mas lalakas yung mandato niya, mas lalawak yung, of course, may proposed additional funding, manpower, etc. Para ma-reach po talaga namin yung hanggang sa munisipyo, hanggang sa barangay, ano? Yun yung challenge, at the same time recommendation for us. But right now we're working on the structure, on the existing structure of the government. Malaki pong challenge yung pag-coordinate at pag-facilitate ng mga matrabaho po kasi yung pag-coordinate at mag-facilitate at mag-monitor at mag-advocate gaya po na ang ginagawa namin ngayon. Of course, nagpapasalamat kami sa programa ng Inclunasyon at naimbitahan kami para mag-advocate. Pero marami pong opportunities na siyempre hindi rin namin ma-accommodate for that matter. But anyway, yun po yung challenge. Ano? Sana maging ma-aprobahan po yung proposed bill namin, yung Magna Carta on Children. Bill na po ba Magna siya? Carta on po, ma'am? Bill na ba siya? Apo, bill na po siya. Nakafile na po siya last year actually. Nakafile siya noong last year, Magna Carta on Children. Kaya lang, hindi po siya nasasama sa priority agenda sa Actually, no, sa House. mga ka-inclinasyon, no, ang kagandahan din sa CWC, no, na meron talaga, no, set, no, of legislative agenda, no, ang CWC, at syempre bahagi din ako noon. No? Representative din kasi ako ng sektor, no, sa pag-draft ng legislative agenda ng CWC at napag-usapan yan, no, na sana magkaroon ng Magna Carta, no, for children, and then kasama din doon, no, na sana, no, hindi lang siya council, no, ang CWC, sana magiging commission na siya. Actually, Sir Lino, yun din yung pinaglalaban, no, ng sector ng persons with disability, no, na sana ang NCDA maging commission rin, no, para lalawak ang mandato, no, kasi ngayon recommendatory, monitoring, yung mga ganon, at saka kulang yung pundo, kulang yung personnel, no, sa gustong gawin, no, nitong mga council.
So, yun din, dapat suportahan din natin no, ang minimithi no, na magiging batas na sana no, maging ganoon no, ang Council for the Welfare of Children, magiging commission na siya. No, ang kagandahan na ngayon, Yusik Jello is very active, no, Yeah. at marami Opo. siya talagang network, no, sa kanyang Yeah. mga Opo. kaibigan, no, Opo. kaya Yeah. kaliwat kanan, maraming invitation, no, kay Yusik Opo. Yeah. Jello at saka sa CWC. Karanil, Yes, Karanil, Doc Gina. yeah, balikan ko yung activities. Ang Norfield pala, na muntik na makalimutan. Ano ang Ayan, ating ayan po, yan. ginagawang activities? Actually, no, in celebration din to, no, ng National Children's Month, no. Ito ay pinagtulong-tulungan din no ng mga members no ng Subcommittee on Children with Disabilities, no, na Okay. under din siya sa Council for the Welfare of Children. So magkaroon tayo ng mga ka-inclinasyon ng tinatawag natin na Draw Disability, no, contest. No, so yung nag-lead dito, syempre ang Commission on Human Rights, ang Norfield Foundation, Philippine Partnership on Children with Disabilities with support of Liliani Fund ng ating donor at ni Teacher Okay. Baldwin, yung Center for Developmental Arts Manila. Ayan. So, babalik ulit ito, no? Babalik ulit ito no na face-to-face na. Kasi nung nakaraan, online siya. So sa November 25 25. o Saturday 1 to 5 p.m. no magkita-kita no yung mga batang may kapansanan sa Commission on Human Rights, no? At sila ay gagawa no ng kanilang mga artworks, no? Maganda ito, no? May kunti tayo, may I think 2,000 ata yung first prize nito, no? 1,005 yung second prize, yung third prize ata 1,000. No, dalawang kategory, no? Yung mga bata na 9 to 13-year-old, no? At mga bata na 14 to 18-year-old, no? So, Okay. ilagay na natin to sa ating Facebook page at mag-campaign na, no, para naman yung mga bata, no, ay mabigyan din sila ng magkakataon na maipakita nila, no, yung kanilang kasanayan sa pag-drawing, no. Bahagi din to ng kanilang right to participation, no. So, imbitahan natin si Sir Elino to attend on November Opo. 25. Yeah. Yung partner din natin dito, no, yung kasi ang Subcommittee on Children with Disabilities naman is under siya, no, sa Council for the Welfare of Children. Yeah. No, Opo. at sa kaalaman ng lahat, no, isa no yung ating subcommittee sa gumawa ng strategic plan. No, may Plan. strategic Yeah. plan no ang subcommittee at saka actually ni-review na namin, in-evaluate namin at nag-formulate ngayon ng panibagong strategic plan. No, we're proud, no, Sir Lino, na ang Yeah. Subcommittee on Children with Disability, isa siya sa mga Yeah. pinaka-active, no, na Yeah. subcommittee, no, sa CWC. Okay, sige. Yeah. So malapit na tayo, Ilang no, minuto na Doc lang, Gina. right? Oo. Siguro, ano na lang, no, yung tanungin natin, no, si Sir Lino, no. Sir Lino, ano ba yung ating pinakamensahe, no, sa ating mga tagapakinig, sa mga magulang, sa mga batang may kapansanan, no, sa lahat ng mga bata, no, at sa kanilang tagapangalaga, no, sa ating pagdiriwang no ng 31st National Children's Month. Opo. Una-una po, nagpapasalamat ulit ako sa inyong programa, Sir Ranil, Doc Jean, of course kay Welcome. Ma'am Aisel. Sa inyong programa Inklusyon at naimbitahan kami na magbahagi tungkol doon sa National Children's Month, of course sa programa ng CWC, yung Makabata Helpline 1383 sa aming promotion. Magkakaroon na rin po kami ng radio program actually, no? Wow! Makabata Teleradyo, no? Sa Radyo Pilipinas, mag-uumpisa po ito sa November 25, ano? 6 months po siya. Congratulations! So, baka kayo naman po ang aming imbitahan doon sa Sure, radio program anytime. namin. Every Saturday po yon 10 to 11 a.m. Yon po. So, baka ma-invite po namin kayo doon sa radio program.
to discuss din yung concern natin sa ating mga sektor ng ating mga CWDs din. At may share natin yung mga ginagawa natin, itong programa nyo rin sa inklinasyon. Of course, ang mensahe po ng CWC sa ating mga bata, sa ating mga magulang, sa guardian, no, na ipagpatuloy nating pangalagaan po mabuti natin at gabayan ang ating mga anak, no. Lalo na sa aspetong kalusugan, no. Kalusugan kasama po yung mental health kasi yung mental health po kasi ang number one concerns natin na epekto pa rin ng pandemic at patuloy pa rin hanggang ngayon. Malaki po kasi yung epekto niya, no, dahil do sa pandemic. And of course, yung health issues po natin, di ba? Yung lifestyle natin, tapos yung sa nutrition needs, sana i-practice po natin yung marami naman po tayong mga guide para dun sa ating healthy and nutritious food na magagamit na dapat i-consume natin, balansehin natin. Malaki po kasi ng role ng parent, of course ng guardian, Right. para ma-influence natin yung ating mga anak. Kasi kung tayo mga parents ay makikita hindi naman nagpa-practice ng proper lifestyle, 'di ba? May mga bisyo, so hindi maganda na halimbawa sa ating mga anak. Ibig sabihin, nakikita kasi ng bata ang ginagawa ng matatanda. So gagayahin siya. At napakagaling po ng ating mga bata ngayon, no? So yung child participation na tinatawag, dapat pakinggan po natin yung sinasabi ng ating mga bata. Of course, dapat pag-usapin din po ng ating mga bata sa sektor ng CWDs. Lahat sana po, yung inclusivity nga po ng kanilang mga karapatan. Dapat ini-ensure natin na sila ay mabibigyan at mabibigyan ng serbisyo, ng programa. Kaya nga po sinasabi ko doon sa Makabata Helpline 1383, ipaalam po natin, itawag nyo po para matulungan po natin kung ano mang concern ng children, lalo yung sa ating mga CWDs. Na kung nade-deprive sila, kasi ito po yung mekanismo natin para maipaalam natin at magising natin yung mga ahensya na dapat tutulong or mga lokal na pamahalaan o even the barangay. Sa barangay, tinatawag namin Barangay mismo. Opo, barangay mismo, si Kapitan. Tinatawag kasi, inaano namin kay Secretary Abalos ng DILG, na may mga kasong ganito, mga ganon. Yan po yung natin, basta sa magulang. Ngayong Children's Month, pangalagaan po natin yung ating mga bata, yung health and nutrition, yung mental health, ayun po, bilang mga magulang, kasi katungkulan po natin yan, na masigurado na yung mga karapatan nila, kasama ang karapatan ng ating mga batang CWDs ay dapat ay nakakamit nila, irregardless of their circumstances. Dapat po natin nagpo-provide yon in any means. At yung access ay dapat natin kung may mga concern at may problema, may paalam natin sa ating pamahalaan. Kasi pamahalaan pa rin po ang may malaking papel. Although tinatawag po nating whole of nation approach na tinatawag natin, but the government still leads in partnership with the private sector, with the NGOs, with the CSOs, with the LGU, sama-sama po tayo. Kasi sinasabi natin, it takes a village to raise a child. It takes a village to raise a child. Importante po yun. Lahat ng bata sa isang community ay dapat pantay-pantay at mabigyan ng sapat at kaukulang kagampanan na yung mga karapatan nila ay ma-achieve nila ng bawat bata. Yes, Karamil. So maraming salamat, Sir Lino, bago ko pala makalimutan, speaking of participation, ito talaga, kailangan natin ito ipagmalaki at dapat pasalamatan dito ang CWC, na-institutionalize ng CWC ang participation ng children with disabilities, ini-invite yung sektor natin every time na magkaroon ng pambansang kongreso ng mga bata. Sinasama ng CWC dito ang mga batang may kapansanan. At alam mo ba, Doc Gina, sa tatlong representante ng mga bata nadadalo sa ASEAN Forum, na institutionalize talaga dito, may isang batang lalaki,
may isang batang babae, at Bye. may isang batang may kapansanan. At Okay. every time no nadadalo sila sa ASEAN Children's Forum kasama ang ating mga batang may May kapansanan. kapansanan. Ito ay tinrabaho natin no at tuloy-tuloy siya. No, ito ay institutionalized na policy na no ng Council for the Welfare of Children. Children. In mga Yes. ka-inclinasyon, no, dito naman magtatapos no ang ating isang episode no sa hapon ito. Ating ano pa, yung ating mga sponsors, Yeah, Karanil. yung ating mga sponsors. Sige. Pasalamatan natin, Doc Gina. Sino-sino ba yung ating mga sponsors? We would like to Yes, thank our JM. sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine kailangan ko Coalition yata siyang United basahin. Nations Akala ko Conventions yung on the ating Rights of Persons recording. with We would Disabilities, like or to thank the following for their PCUNCR. support to Inclunation. Of course, the CBM Global Disability Inclusion, the Philippine Coalition United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability, INET Philippines, ay naman ang Norphil. Pagkatagal-tagal na natin kasama, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or the PPCWD, Liliane Funds, Deaf Blind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or the PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAW, Pangasinan, Regional Association of Women with Disabilities or the RAWWD Region 1. Siyempre, kung saan ako involved, Mabini Movement. And of course, the ASEAN Enabling Master Plan of 2025 Coalition. Marami pong salamat sa inyo sa pagsuporta sa ating Inclusive Nation or Inclunasyon na programa. Karanil? So maraming salamat no sa ating mga sponsors, no sa ating mga tagapakinig, no sa ating espesyal no na panauhin sa hapon ito, sir. si Sir Thank Elino, you. no kay Teacher Welcome po, Aisel, Doc welcome. Gina, yung ating co-host, no yung ating mga technical person, si Darrell, si JM, si Ina, at yung iba pang bumubuo no ng inclinasyon. No, so mga taga-subaybay, no, isipin natin no sa buwan ng mga bata. Lagi nating tatandaan na lahat tayo ay may karapatan. Kasama na ang mga bata at syempre kasama na ang mga batang may kapansanan. Naway sisikapin natin lalo na ang ating gobyerno dahil ang ating gobyerno ang tinatawag na duty bearers. Na dapat gawin nila ang kanilang trabaho, siyempre katulong ng mga NGOs tulad ng Norphil at ang iba pang mga NGO. No naway, maging realidad ang karapatan ng lahat ng mga bata on survival, development, protection, and participation. So sa ngalan ng integrasyon, maraming salamat sa ating lahat at magandang hapon muli. Bye. Bye! Thank you po, Sir Anil.